Maraming galit kay Tatay Digong. Hindi lang yung mga adik, ano, hindi lang yung mga talamak na adik ang galit kay Tatay Digong. Bakit? Unang-una, nawalan sila ng hanap buhay. Yung mga pusher, di ba ba? Yung mga politiko na protektor ng droga. At yung mga pulis na taliwas, di ba ba? Kaya maraming galit sa kanya. Pag mayroon tayong presidenteng matino, bakit ayaw nila? Ano po? Maraming nagkakaso sa kanya na porke daw marami siyang pinatay. Wala namang nabalita, di ba? Anong nabalita na may pinatay si Tatay Digong? Wala naman po ba, di ba? Wala rin nagkaso sa kanya na siya ay mamamatay tao, di ba? Kasi alam niyo po ba yung mga namatay diyan sa mga sinasabi ng mga human rights, yung mga sa AJK na yan, ano ba, na sinasabi nila. Ang ano bang utos ni Tatay Digong, di po ba? Ang utos niya sa mga kapulisan, sa kasundaluhan, ang sabi niya, kapag lumaban, ay di patayin. Lumaban nga eh. Alam nga naman na yung mga pulis na matitino dyan, ha? Yung mga matitino lang na pulis na gumagawa ng tapat na tungkulin, di ba ba? Alam nga naman na pagbabarilin sila, hindi nila babarilin. Di ba? Dapat unahan mo na. Siyempre, kaysa ikaw yung mapatay. Di ba? Pero, bakit maraming galit kay Tatay Digong? Diba? Nung panahon niya, alam niyo po, doon lang sa Maynila, sa Maynila lang, maraming tumino. Di ba? Obvious naman, maraming tumino. Pero, sa gobyerno natin ngayon, maraming umaayaw sa kanya. Marami kasing tao na ayaw ng matinong gobyerno. Di ba ba? Marami tao o mga politiko na ayaw ng matinong gobyerno. Hindi naman po lahat ng politiko, hindi po lahat ng politiko. Kundi yung mga, mayroon lamang talagang marurumi na politiko. Pero sa kaso ni Tatay Digong, marami siyang pinatino. Lalo na sa government, yung mga government, yung mga sangay ng gobyerno, di po ba? Yung corruption, hindi naman totally siya nabawasan, ay na stop po. Pero malaki ang naging pagbabago, malaki ang nabawas sa korupsyon, sa Bucor, sa lahat ng sangay ng gobyerno, di po ba? Ayaw ng mga ibang politiko ng matinong presidente para sila ay makakurakot. Di po ba? Obvious. Gusto nila yung walang nagbabawal sa kanila. Yung kung anong gusto nilang gawin, ayun na. Di ba? Yun ang masusunod, parang ganun. Di po ba? Kaya galit na galit sila kay Tatay Digong. Dahil siya ay matino. Ayaw niya ng katiwalian. Ayaw niya ng drug addict. Galit na galit sila sa taong tunay na nagpuprotekta ng kanyang mamamayan. Di po ba? Isipin po natin, mayroon bang ginawa si Tatay Digong na para sa kanyang sarili nung siyang nanunungkulan? Wala, di ba? Puro sa mamamayan naman. Di ba? Yung mga adik, di ba? Pinahuli, bakit? Walang idinudulot na mabuti sa kapamayanan. Di ba? Nagkalat ang huldapan dito, nagkalat ang snatching sa kalye, natatakot kang dumaan, lalo na pagdating ng gabi, dahil alam mong hindi ka safe. Di po ba? Pero, di po ba nung panahon ni Tatay Digong, di po ba? Okay, naglalawag ka kahit sa madilim na, feeling mo safe ka. Bakit? Alam mong wala yung mga adik na pipirwisyo sa'yo, wala yung mga snatcher, nagtatago sila. Dahil kung yung mga hindi nahuli, nagtatago, yung mga adik nagtatago. Bakit? Dahil takot silang mahuli.
Di ba ba? Pero ngayon, tignan nyo yung mga krimen ngayon. Obserbahan nyo yung krimen. Nako, di ba ba? Nakakatakot ulit ang dumaan sa kalye. Yeah, sa Kalakhang, Maynila, marami nagkalat ulit. Yung mga snatcher, di ba ba? Nagkalat ulit yung mga adik sa gilid-gilid. Di ba ba? Yung mga manluloko, nagkalat ulit. Manlulokong gobyerno, yung empleyado ng gobyerno, hindi lahat naman ang empleyado ng gobyerno. Napakarami. Naglitawan na naman ngayon. Di ba ba? Pero nung panahon ni Tatay Digong, di ba wala kang mababalitang ano, yung mga snatcher dyan na magnanakaw na kahit saan-saan lang ay makikita mo na talagang lantaran sila. Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo, lantaran ulit. Diba? Yung shabu, lantaran ulit na naman. Di ba ga? Ayaw ng ibang tao ng matinong gobyerno. At ayaw ng ibang politiko ng matinong gobyerno. Di ba? Ang hanap ay yung wala pa sa laulang gobyerno ang gusto ng tao. Di ba ba? Tapos ayun, anong ginawa nila kay Tatay Digong? Anong ginawa nila sa matinong presidente na nanungkulan? Siya lang ang naging matinong presidenteng nanungkulan para sa akin. Di ba ba? Sa buong presidente, sa lahat ng presidente. Dahil marami siya talagang nagawa. Kung ikukumpara mo yung nagawa ni Tatay Digong sa lahat ng nanungkulang presidente, di ba? Ikumpara mo, di ba? Wala man lang kalingkingan. Di ba ba? Wala man lang kalingkingan sila sa ginagawa ni Tatay Digong. Talagang napakaraming nagawa. At napakatino ng gobyerno niya. Di ba ba? Pero bakit maraming bumabati ko sa kanya? Hindi natin maintindihan ang mga utak ng ibang politiko, ng ibang tao, kung bakit ayaw nila ng matinong gobyerno. Di ba ba? Si Tatay Digong nangako at ginawa niya talaga. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mawala ang korupsyon, para mawala ang shabu, yung tektor ng shabu, makorupsyon sa lahat ng sangay ng gobyerno, hindi po lingid sa mamamayan yan. No? Hindi lingid yung mga korupsyon na nangyayari dyan. Pero ngayon, ano na naman ang nangyari? Bumalik ang korupsyon. Bumalik na naman tayo. No? Imbis na yung tao ng bayan ay nagagamit sa matino, para sa taong bayan din, wala. Di ba? Anong nangyari? Anong nangyari sa atin? Tapos yung matinong presidente, anong ginawa nila ngayon? Kung sino pa yung matino, yun pa ang kanilang nilulubog. Ganon ang ugali ng Pilipino talaga. Yung ibang Pilipino, yung mentality crab baga, sinasabi nila na imbis na paangat, hihilain mo pababa. Di po ba? Ganon po tayo. Ewan ko, hindi ko maintindihan kung bakit maraming Pilipinong ganon. Maraming politikong ganon. Maraming mga kapulisan na gano'n. Pero hindi naman lahat ng kapulis, maraming matitinong pulis. No? Maraming matitino. At marami ring politiko na matitino. Alam natin yan. Kaya kung tayo po ay magkakaroon ulit ng pagkakataon nitong eleksyon, siya sa atin natin mabuti yung mga tao na talagang gumagawa, yung mga politiko na talagang matitino. Alam po natin yan. Marami sa social media yan. Pwede tayong mag-research dyan. Yung mga pagkatao ng mga politikong talagang nanunungkulan ng tama, gumagawa ng mabuti sa kanyang pamayanan, sa kanyang mamamayan. Yun po ang ibuto natin.
Huwag po tayong magpadala sa bigay na kapiranggot lang. Ano po? Bigyan ka ng 1,000, 500, tuwang-tuwa ka na, ibubuto mo na. I-times mo yung 6 years, ay i-divide mo yung 6 years doon sa 1,000 mo. Magkano na lang ang karangalan mo? Ha? Wala na. Wala ka ng karangalan doon sa 1,000 mo. Di po ba? Susunod na video po, tatalakayin natin ang iba pang topic. Mahaba po kasi pagka tinalakay natin ngayon. Ano po? So kung hindi po pa kayo nakakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe naman po kayo para sa ating mga makabuluhang video. Di po ba? God bless and mapagpalang araw sa atin.